These are dark times, there is no denying. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله. Okay? Kaya nga po, sa buong mundo, ang mga Muslim, iisang direksyon, iisang pangalan, at iisa lamang ang lingwaheng ginagamit. At iisa lamang po ang Quran sa buong mundo, from north to south, from east to west. Wala pong versyon na marinig kayo sa Quran. Iisa po ang ginagamit na Quran sa buong mundo. Iisa lamang po. At ito lamang po ang natatanging pananampalataya, ang pananampalatayang Islam na pagsukot, pagsunod, na walang nagmamay-ari, maliban kay Allah. Hindi po ito nakaregister sa inyong mga Security and Exchange Commission. Wala po kayong marinig. Ako sa Mindanao, ang founder ng Islam. Dito sa Saudi Arabia, ako ang founder ng Islam. Wala po kayong marinig niyan. Sinabi nila sa Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. So sinabi niya mismo, nakalagay sa Quran, anong pananampalataya? Hindi mo na kinakailangan mag-imbento ng pangalan para lamang pa-register sa Security and Exchange Commission. Hindi na po. Nakalagay mismo sa kasulatan kung ano ang pananampalataya. At ito rin ang pananampalatayang ipinaabot sa atin ng mga propeta. Tingnan po ninyo mga kapatid. Bakit sinabi ni Allah sa Quran na ang mga Hudyo ay kanyang sinumpa? Ang mga Israelitas. Bakit? Sapagkat sila yung mga henerasyon na pumapatay sa propeta. Yung mga walang utang na loob na tao pala yung gano'n. Mensahero at propeta, pinapatay nila. Nakalagay po yan sa inyong Biblia at nakalagay sa Quran. Hindi po katakatakan na marinig nyo sa akin. Pero sinasabi niya na ang mga Kristiyano ay nangaligaw. So kung kayo ay naligaw lamang, may pag-asa pa kayong makabalik. Kaya marami po tayong napapanood. Tingnan nyo kanina, ABS-CBN, the correspondence, buong programa nila, inialay nila sa mga balik Islam. Sapagkat nalilito na sila sa Pilipinas, bakit dumarami ang balik Islam? So binigyan nila ng importansya at nakita ninyo kanina, may madring nag-Muslim, may pari na nag-Muslim, may pastor na nag-Muslim. Oh, ano pang hinihintay natin? Noong 1996, ang ambassador ng Roma at ambassador ng Italy dito sa Saudi Arabia ay mga nag-Muslim. Sasabihin ba natin na ang utak nila ay ikukumpara natin sa ating mga utak? Ay ano kaya? Galing sila doon sa sentro ng Katolisismo. Ambassador na si Torquato at si Cardiele. Oh, i-research ninyo, pangalan Torquato at pangalan Cardiele. Tingnan ninyo, kung totoo ang sinasabi ko, sila ay mga diplomat, sila ay mga ambassador ng Roma at Italy dito sa Saudi Arabia, mga non-Muslim. Sasabihin na naman ng iba dyan na nakakarinig, binigyan ka ng pera ng Saudi Arabia kaya ka nag-Muslim. Kalukuhan naman yun. Posible basta may nag-Muslim na lang, binigyan ng pera ng Islamic Center. Pag may nag-Muslim, sira ang ulo. Hindi naman siguro ganun, mga kapatid. Tingnan po natin ang katuruan. Huwag ninyong tingnan ang tao. Wala naman sa inyong itatanong sa kabilang buhay. Kung masasama yung mga nasa palibot ninyong mga tao, hindi po ninyo pananagutan yun. Hindi yun itatanong sa inyo. Ang intindihin ninyo, yung mga sarili ninyo, paano nyo itatama? Pintas tayo ng pintas sa ibang tao. Sasabihin natin pinakamasama. Nandito naman tayo nagtsatsaga sa Saudi Arabia. Ay, baliktad yun. Nagdudubol standard tayo niyan.
tingnan natin yung katuruan at yun ang makakapagligtas sa atin. Huwag yung tao, sapagkat hindi naman yan itatanong sa atin mga kapatid. So kami po dito sa Islamic Center, nandito lang kami nag-aanyaya sa inyo. At ito ang isang bagay na masasabi namin sa inyo. Ito lang ang tanging pananampalataya. Hindi po kayo pupunan ng ikapo. Hindi po obligado na magbigay ng 10% sa inyong mga sweldo sa bawat buwan. Ha? Di sana ako, kung ako si pastor, mayaman ako. Bakit? Aba, hindi siksik-liglig at nag-uumabaw pa ako kung ako si pastor. Hiro mo bawat isa sa inyo, kung may membro ako sa inyong 20 at may sulo kayo tig 1,000, may 200 na kagad ako sa inyo, o 2,000. O paano kung engineer ka, 3,000, ay may 300 kagad ako, isang tao lang. Kaya na ako nag-iimbita kami sa inyo, yung mga pastor dyan, yung mga nangangaral dyan, sabi namin, pumunta kayo rito, hindi naman kayo pinagbabawalan. Ang bawal kung kayo ay nagtuturo sa publiko. Pero kung kayo ay pupunta doon sa Islamic Center at patunayan ninyo na kayo ay tama, huwag na po kayo mag-intindi ng Biblia. Ako na po magbibigay sa inyo ng Biblia. Marami na akong koleksyon ng Biblia dyan. Sige. Para lang patunayan sa inyo na tama yung sinasabi ninyo. Di po ba? Fair. Ako na ang bahala sa Biblia. Yan lang kayo pumunta sa Islamic Center. Ang problema, patago kayo na patago. Paano tayo magkakaintindihan? Kami naman, sunod kayo sa kami ay sunod sa inyo ng sunod. Bakit? Inuutusan po kami ni Allah. Ang sabi niya, convey the message, even one ayah. Alalahanin mo yung mga Kristiyano, mga nangangaligaw lamang yan. May pag-asa pa yung makabalik. Kaya nakikita po ninyo ang trend, napakaraming nagbabalik Islam dito sa Middle East, hindi lang sa Saudi Arabia, kahit po sa Pilipinas. Si General Dolorfino ng Marines na nag-retire na, hindi siya nagpunta ng Saudi Arabia. Pero bakit siya nagtanggap ng Islam? Oh, General siya ng Marines sa Pilipinas. General Muhammad Dolorfino. Oh, si Robin Padilla, nagpunta ba sa Saudi? Hindi naman Bakit tinanggap niya? Isa siyang matatag na pananampalataya. Anong pananampalataya? Ang angkan nila ay mga Jehovah Witness. Basta pumasok ka sa angkan, nung matandang Padilla, pag napangasawa niya ang isang babae, automatic yun. Iiwanan niya yung kanyang pananampalataya at mag-Jehovah siya. Automatic ang kanyang mga anak maging Jehovah. Pero napitasan sila ngayon. Nag-Muslim si Robin Padilla, Mashallah. Ilan sa mga kapatid niya nag-Muslim. Ilan sa mga crew, cameraman ng ABS-CBN nag-Muslim. Bodyguard niya nag-Muslim. Driver niya nag-Muslim. Mashallah. From bad boy to good boy. Di ba? Ayaw ba rin yung maging good boy? Ha? Gusto na lamang ninyo Cavite boy, Manila boy, Cebu boy. Ha? Kailangan maging tayong good boy. Ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid ay sandali lang. Ipagpapalit ba natin yung buhay na walang hanggan? Dito sa kakapirasong panahon natin sa mundong ito na 70 years, 80 years, mahirap na siguro yun. Buti kung kasing guwapo kayo ni Dolphy. Ha? Baka kayo mabot ng higit kita. Ha? Eh hindi. Depende yan sa kung ano ang itinakda. So kami po ay hindi nagkukulang sa inyo. Pero kung gusto ninyo, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ano po ba yung pananampalatayang dinala ni Magellan? Saan ito galing? Ito po ay para sa ating mga Pilipino. Maging practical tayo. Saan po galing ang dalang pananampalataya nadala ni Magellan? Galing ng Roma. Okay. Ano ang pamagat? Roman Catholic. Galing sa Roma. Oh, hindi naman siya galing sa Roma, galing naman siya sa Espanya at siya ay isang Portuguese. So ibig sabihin, ang Espanya man ay sakop din pala ng Roma. Kaya kung ikaw ay nasa Pilipinas, sabi mo, ako ay Pilipino, pero ako ay Romano Katoliko. Ibig sabihin, under ka pa rin ng Roma kahit nasa Pilipinas ka. Ano naman po ang aasahan natin sa isang mandirigmang Kastila? Sige, balikan po natin. Balikan natin ng kaunting panahon. O yung mga bata pa dyan, nagbabasa ba kayo ng history? O wala na? Liwayway na lang. Ha? Okay. Ano po ang akala ninyo na dinala ni Magellan? Saan ito galing? Galing ng Roma. Ano naman ang asahan ninyo kay Magellan na isang mandirigmang Kastila? Ano po? Dumating siya sa Pilipinas, tinapik-tapik niya yung mga tao ron, at sila ay mga nagkristyano na. Hindi po. Nagkakamali po kayo mga kapatid. Sila ang nagdala ng terrorism sa Pilipinas. Pinag-terrorize nila ang mga tao ron. Ha?
Hindi naman po kayo tatanggapin sa eskwelahan kung kayo ay Muslim. Siyempre, dapat kayo binyagan sa Kristyanismo. Hindi naman kayo tatanggapin sa ospital para gamutin ng mga praile dahil kayo ay mga Muslim. Hindi po kayo tatanggapin. Kinakailangan kayo magpabinyag sa Kristyanismo. Yan. Kaya ang nangyari ngayon, dumating si Magellan, meron silang pistol, meron silang rifle, meron silang kanyon. Ay, hindi natin yung mga Muslim. Ano po ang armas? Meron lang pana. Parang si Barok. May pana, may sibat, may kalasag, may kampilan, may tabak, may kris. Ay, anong ipapanalo natin sa mga kalabang may pulbura? So, yun po ang nangyari. Sa loob ng 380 years na pinag-terrorize tayo ng mga Kastila, ang nangyari po, naging majority ng mga tao sa Pilipinas ay tinawag nilang Pilipino in honor of King Philip of Spain. Dahil si Haring Felipe, ang hari noon sa Espanya, kaya pagpapatuloy na ang Pilipinas ay sinakop nila. Kaya pinangalan ng Philippines at tinawag tayong mga Pilipino in honor of King Philip. So ano naman po ang akala natin doon sa dinala ni Magellan na pananampalataya na galing sa Roma? Okay. Maganda po, di ba? Magandang usapan ngayon. Okay. Yung pong 5 pananampalataya, yun po ay hati-hati pero nasa umbrella ng Roman Catholic. Ano po yun? Yung pong Dominican, Franciscan, Anglican, Jesuit, Recoletos, yung pong 5 yan ang dalang pananampalataya ni Magellan at ang Pilipinas ay pinaghati-hatian nila doon sa 5 kategorya o mga diocese. So ano po ngayon? Dominican, Franciscan, Anglican, Jesuit, Recoletos. Yun po ang 5 uri o diocese ng dalang pananampalataya ni Magellan. At ang Pilipinas, pinaghati-hatian nila from Luzon, Visaya to Mindanao. Pero hindi po buong... hindi lang po nililinaw sa atin ang history ng Pilipinas. Kaya tayo naman, bagamat matalino, mangmang pa rin. Diba? Okay. So ano po nangyari? Kung ang dinala ni Magellan ay Roman Catholicism na nanahati sa 5 diocese, sino naman po ang nagdala ng protestante sa Pilipinas? Okay. Wala, bagsak kayo sa history. School bukol kayo doon. Sinong Suleiman ang nagdala? Ha? Siliman. Benjamin Suleiman. Siliman. Okay. Ang nagdala po ng protestante sa Pilipinas, okay, ang nagdala po ng protestante sa Pilipinas, mga Amerikano po. Martin Luther King. Okay. Yung pong mga Amerikano kasi, iniisip nila, palayain yung mga Pilipino sa pagkaalipin ng mga Espanyol. So, ang iniisip po ngayon ng mga Amerikano, pumunta sila sa Pilipinas para palayain tayo kuno. Pero ang totoo po yan, yung mga US Army na mga nakakabayo, na mga malalaking lalaki, sila ngayon ang nagdala ng protestanteng pananampalataya sa Pilipinas dahil sila ay mga misyonaryo din at the same time. Ang dinala naman nilang sanga ng Kristyanismo o Roman Catholicism ay yung tinatawag na Protestant. Yun naman Protestant, meron po naman itong sanga na marami. Ano naman ang sanga ng protestante na dinala ng mga Amerikano sa Pilipinas? Kung yung una, ang dala ni Magellan, ay Roman Catholicism, ang dinala naman ng mga Amerikano, Protestantinism. Yan. Ano naman po ang sanga ng mga protestanting yan na dinala ng Amerikano sa Pilipinas? Baptist. Sanga yan ang protestante. Methodist. Sanga yan ng protestante. Pentecostal. Sanga yan ng protestante. Presbyterian, yan ay dala ng protestante. Jehovah's Witness, dala ng protestante. Seventh-day Adventist, dala ng protestante. Mormons, dala ng protestante. So ito pong lahat itong binanggit ko, ang iba pong mga Pilipino sa atin, from Roman Catholicism, napunta sa Protestantinism. Nagpalit po silang ng pangalan, pero Kristiyano pa rin sila. Bakit?
kasama po sila sa sangkakristyanuhan sapagkat ang kanilang sinusunod na katuruan ay tinatawag na Biblia. Kahit ano pa pong cover story, kahit sabihin pa natin ng sectarian tayo, hindi po. Pagka ang pinagkukunan mo ng katuruan ay tinatawag na Biblia, kasama ka pa rin sa tinatawag na sangkakristyanuhan. Kristendom. Okay. Yung pong iba, mga nanakabusti ngayon sa Pilipinas, na ang kanilang itinayong pananampalataya na inimbento nila, yung pong inimbento nila ay hindi po yun galing sa tagapaglikha. Inimbento lamang po nila yun. Ipinaregister sa Security and Exchange Commission. Kaya from Roman Catholic to Protestantism, yung pong mga iba dyan na nagtayo ng sarili nilang pananampalataya, yun po ay galing din from Roman Catholic dahil sila ay napangalanan, nabinyagan, at pagkatapos lumipat sila sa Protestante at pagkatapos nagpalipat-lipat sila doon para pag-aralan nila kung ano ang depensa at ang doktrina ng bawat binanggit kong pananampalataya. At saka sila nagtayo ng sarili nilang pananampalataya. Paano po kung ang pananampalataya ay itinayo year 2000? Paano po yung namatay ng 1999? Sino pong propeta ang membro itong itinayo ng ating kababayan? Wala po. Okay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Si Prophet Noah. Mabi. Maput. Tagperlala din. Anyaya sa tao sa loob ng 950 years. Kung si Prophet Noah, Pispapanim, ay nag-anyaya ng 950 years, anong uri ng pananampalataya ang kanyang ipinag-anyaya sa tao? Islam. Ha? Islam. He's asking for Islam. Good. No, this one is making dawa for Filipino. Dawa. Good. Dawah. Alhamdulillah. We are from the Islamic Center of Al Very good. Very good. But Alhamdulillah. unfortunately, our battery No problem. Your voice is good. Everybody's listening. Alhamdulillah. Allah Kareem. Okay. So, si Prophet Noah, Pispapanim, na kinikilala rin propeta ng mga sangkakristyanuhan at mga Muslim, siya po ay nag-anyaya sa tao sa loob ng 950 years. Ano ang kanyang ipinag-anyaya sa tao sa loob ng 950 years? Ang tayo ay magsamba lamang sa nag-iisa na tagapaglikha. Walang iba kundi si Allah. Paano natin sasabihin ang lahat ng pananampalataya sa palibot natin ay tama at mali yung mga propeta? Ang nangyari sa atin, kaya tayo naliligaw, iba ang mga sinusunod natin. Kaya yan ang sinasabi ni Jesus Christ, Pispapanim, sa inyong Biblia mismo. Anong sabi niya? Matthew 15:9. Anong sabi ni Jesus Christ sa inyo? In vain did you worship me, teaching for doctrines the commandments of men. At sasambahin ninyo ako, ngunit baliwala, dahil ang sinusunod ninyo, batas na ginawa ng tao. Sino nagsabi? Nang sinusunod ninyo ay batas na ginawa ng tao? Si Jesus Christ sa inyong Biblia. So, kung titingnan po natin, ulitin natin, sinabi ni Jesus Christ, Pispapanim, sa inyong kasulatan, in vain did you worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Saan po ninyo matatagpuan yan? Pag-uwi po ninyo sa inyong mga bahay, buksan ninyo ang inyong laptop, search ninyo o sa inyong cellphone na mayroong nakadownload na Biblia, Matthew 15:9. At sasambahin ninyo ako, ngunit baliwala, dahil ang sinusunod ninyo batas na ginawa ng tao. Ito po ay palaala sa inyo. Sinabi ni Jesus Christ sa inyong kasulatan, seek the truth and the truth will set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Naghahanap ba kayo? Hindi. Anong ginagawa natin? Hindi. Baliwala lang. Katuwiran natin kung ano yung kinamulatan natin, dito na lamang tayo. Pare-parehas lang naman yan. Ay, isa lang naman yan. Yung pong tatlong yan, ang pangkaraniwang katuwiran ng mga kapatid natin. Hindi po. Pahalagaan natin kung ano ang sinabi ng mga propeta sa inyong kasulatan. Paano magdasal ang mga propeta? Okay. Sila ay naghuhugas ng parte ng kanilang katawan. Sa ngayon sa inyong kasulatan. Bakit hindi nyo sundin? Paano sila nagdadasal? Nakahalik sa lupa. Anong ginagawa natin? Nakaluhod tayo at nagpo-cross tayo. Sino propeta na gumawa? Okay. Ginawa ba yun ng mga propeta? Hindi. Isang propeta lamang. Hindi nakamalinaw na sinabi niya. Si Prophet
Abraham, peace be upon him, sa inyong kasulatan, Genesis 17:3. Siya ay nagpatira pa sa lupa. Anong ginawa niya? Nagluhod? Hindi. Humalik siya sa lupa. Numbers, Book of Numbers, si Prophet Moses at si Aaron, peace be upon him, nagpatira pa sa lupa. Si Prophet Joshua, sa Book of Joshua 5:14, naghalik sa lupa. Si Prophet Elijah, peace be upon him, 1 Kings 18:42, anong sinabi niya? In Elijah fell on his face to the earth and put his face between his knees. Ang mga kasulatan ay sila ay nagpapatira pa o nahalik sa lupa at naglilinis ng kanilang mga katawan. Bakit hindi yun ang sundin natin? Bakit tayo ay nagpapabaya sa ating sarili? Nagpapalit-palit lamang tayo ng pangalan ng ating pananampalataya pero lalo tayong nalalayo. Hindi tayo nalapit kundi palayo tayo ng palayo. Iniligaw na nga tayo ng mga Kastila, iniligaw pa tayo ng mga Amerikano. O, tapos iniligaw pa natin yung sarili natin. Hindi po. May pagkakataon. Bakit hindi tayo magbalik loob? Bakit hindi tayo magbalik loob? Bakit hindi tayo sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga, kami po, hindi kami nagpapabaya. Dito kayo makakatagpo, mga kasulat, mga pamphlets, libre. Sa Pilipinas, kapiraso lang, may bayad pa. Dito, libre. Tinutulungan namin kayo magsiliksik para kayo makapagpatuto sa sarili ninyo. Kung kayo ay nagdududa sa amin mga salita, nandiyan ang mga aklat, saliksikin ninyo. Para lamang maitama natin yung ating sarili. Ano bang landas ang tinatahak natin? Tingnan ninyo mga kapatid. Ano, wala pa rin? Pag ang isang tao ay nakapag-aral, pag edad ng 20 years old, nakatapos ng college, ang unang nasa isip nila makahanap ng trabaho. So, ang unang nasa isip ng isang kapatid natin, pag nakatapos ng pag-aaral at age of 20, ang nasa isip niya magkatrabaho. At pag may trabaho na, ang pangalawang nasa isip, makapag-asawa. Pag may asawa na, ang nasa isip naman makapagbabahay. Ha? Makapagtayo ng kaunting negosyo, mapaaral ang mga anak, at kahit pa paano makabili man lang ng pagero. Ha? Ang nangyari nga yan nandun na lamang sa okay, hahatid na lang bisikleta nga lang kumisa lang nabibili. Ha? Dahil hindi pinala na makabili ng pagero. Ha? Noong panahon, 13,000 lang, pugpiera. Pag hindi ka pa nakabili ng pugpiera sa panahon na yun, ay mag-asik ang wala ka ng mabibili. Dahil pamahal na. Ha? Amak na, amang din ang mabibili mo yan. Diba? Okay, pag sila ay nandun na, may pamilya na, ang nasa isip na naman nila, kung nakapasok sa isang medyo matatag na kumpanya o gobyerno, GSIS, SS, o malalaking kumpanya, ang nasa isip na kagad yung retirement. Ha? Eh ngayon, kung nasa education department siya, ay ang iniisip niya, para magtaas yung range ng kanyang retirement, kinakailangan niya mag-masteral degree. So mag-aaral na naman siya ngayon. Talagang hapit na naman. Ay sasakripisyo pa ka na ng pamilya para na makapag-aral at magkaroon ng PhD level. Okay, doctorate degree na siya ngayon. So iniisip niya ngayon yung retirement na. Pagdating ng 60 o kaya 65. Ang kasamaan pala dito mga kapatid natin kuminsan, pagdating ng retirement, kulang pa niya ipagpagamot yung kanyang retirement. Nakakapagbigay man yung mga anak, bubulong-bulong, masama ang loob. Bakit? Anong ginawa ni tatay nung kanyang kapanahonan? Alak, sugal, babae. Naku, ha? Kulang pa niyang ipagpagamot yung kanyang retirement. Nakakapag-abuno pa ngayon yung kanyang mga anak. Ha? Okay. Pagdating ng 70, namatay. Naghahangad siya ng paraiso sa kanyang kamatayan. Wala naman siyang hinanda nung nandito siya sa mundo. Anong hinahangad ng ating kapatid? Bakit tayo naghahangad ng paraiso? Wala naman tayong itinanim, wala tayong hinanda. Hindi natin alam kung sino ang Diyos na dapat natin sambahin. Hindi natin alam kung ano ang katuwang-dala ng mga propeta. Pagkatapos naghahangad tayo ng paraiso sa ating kamatayan, wala naman tayong hinanda sa sarili natin. Nakakalungkot po, pero yan ang trend. Yan ang nangyayari sa buhay natin, na aktual na nangyayari sa buhay natin. Kaya ang mga propeta ay lagi nang nagpapalaala. Kami sa Islamic Center, wala na ang propeta, pero inuutosan kami na Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na sinabi ko kanina, convey the message even one eye.
Ngunit hindi po kayo pinipilit. Ang iba sa inyo, 30 years na rito sa Saudi Arabia, pero hindi kayo Muslim. Pinilit ba kayo? Hindi kayo pinipilit. Ang iba sa atin, nag-retire na lang, papunta, pabalik ng Pilipinas. Hindi kayo Muslim. Hindi kayo dapat pilitin. La ikraha bidin. There is no compulsion in religion. Kaya kinakailangan ipaabot lamang namin sa inyong mensahe sa mabuting pamamaraan at bayaan kayo mag-desisyon sa inyong sarili. Gusto nyo pag-Muslim? Alhamdulillah. Ayaw nyo mag-Muslim? Alhamdulillah. Hindi naman kami ang magpapamuslim sa inyo. Si Allah lamang ang magpapamuslim sa inyo. Kaya kami po, ang utos sa amin, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit sa ibang mga propeta, ang utos sa kanila, ipaabot mo lang ang mensahe. Wala kang ibang magagawa. Hindi ikaw ang magagabay sa mga tao, kundi sino? Yung Creator natin. Basta, mahirap po bang tanggapin na isa lamang ang dapat natin sambahin? Sabi ng kausap natin, isa lang naman iba, parehas lang naman tayo. Pero may idolatry ka. May sinasamba kang mga ribulto. Magkaiba po yun. Sapagkat ang pananampalataya ng mga Pilipino, nang dumating si Magellan sa Pilipinas, ay nagsasamba lamang po ang mga tao sa Pilipinas nang nag-iisang tagapaglika lamang. So isa lang ang tagapaglika na dapat sambahin, kundi siya lamang. At naniniwala ang mga Muslim hanggang ngayon na si Jesus Christ, Peace be upon him, ay isang magiting na propeta. Hindi basta propeta, magiting na propeta. At sa loob ng Quran, na ang Quran ay 1,433 years, nasa loob ng Quran, chapter 19, nandun ang kasaysayan ni Virgin Mary sa ni Jesus Christ, Peace be upon him. Hindi yan inililihim. Sino man sa inyo na gusto magsaliksik, paano nasabi na ang mga Muslim ay Antichrist? Nandun mismo sa loob ng Quran, sa edad ng Quran na 1,433 years, nandun sa loob ang kasaysayan ni Virgin Mary at ang kasaysayan ni Jesus Christ. Nandun sila. Pero may nakita ba kayo sa inyong kasulatan? Meron ba nakalagay sa inyong kasulatan, the Gospel of Mary, the Gospel of Jesus Christ? Wala po sa inyong kasulatan. Wala. Kaya kung tutuusin, kami pa rin ang mas may pagmamahal kay Jesus Christ, Peace be upon him, sapagkat hindi kami maaaring tawagin Muslim kung kami ay hindi naniniwala kay Isa alayhisalam. Ha? Isa po yan, na pag isa sa mga belief ay ang maniwala sa mga propeta. Kaya hindi kami pwede tatawagin Muslim kung hindi kami naniniwala kay Jesus Christ, Peace be upon him. Kaya wala kayong marinig, wala kayong makikita, wala kayong makikitang ang isang Muslim ay nilapastangan ng pangalan ni Jesus Christ, Peace be upon him. Wala kayong marinig ng Muslim na nilapastangan namin ang inyong kasulatan na Biblia. Pero ang mga Hudyo at ang ibang mga Kristiyano, sila ang mismong promotor ng paggagawa ng mga cartoons, mga paninirang puri sa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi namin pwede tanggihan si Jesus Christ, Peace be upon him. Nakakatapos pa lang yung Ramadan. Hindi maaari kakulangan sa kanyang pananampalataya kung ang isang Muslim ay hindi nagpapasting. Kayo, paano po kayo nagpasting? Ang mga Muslim ay nagpapasting sa itinakdang panahon, hindi pwedeng kumain, hindi pwedeng uminom, at hindi pwedeng makipagtalik. Si Jesus Christ sa inyong kasulatan ay nagpasting ng 40 days and 40 nights, hindi kumain, hindi uminom. Ano ang itinuro sa inyo nang dumating si Magellan? Ano ang itinuro sa ating mga Pilipino? Huwag kang kakain ng karne. Ha? Huwebes Santo, Biyernes Santo, hindi kayo pwedeng kumain ng karne. Pero pwede kang uminom ng tubig. Pwede kang kumain ng tinapay, pwede kang kumain ng isda, pwede kang kumain ng gulay, at pwede kang kumain ng kanin. Hindi po yung fasting. Diet lamang po yun. Paano nyo nasabing fasting yun? Diet lamang po yun. Ayaw mong uminom ng Pepsi na matamis? Di uminom ka ng Diet Pepsi. Ganun po yun. Diet lamang po yun. At yung paniniwala ng mga Muslim na sumamba lamang sa nag-iisa na totoong Diyos, anong ginawa ng mga Kastila? Ang in-introduce sa atin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ano ang kanilang dogma? Ano ang kanilang doktrina? The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but not three God, but one God. The Father is a person, the Son is a person, the Holy Ghost is a person, but not three person, but one person. Anong mathematics ang ginamit po? Kahit bata, pag tinanong mo, anak, 1 plus 1, ay dito tatay, plus 1, ay dito rin tatay, hindi anak, 1 lang yun. Ha? Paano? Kaya nga po, kami ay nag-aanyaya sa inyo. Yung pananampalatayang yan ay 2012 years old lamang.
At ang sentro niyan, nasa Vatican. Sinong propeta ang pumunta sa Vatican at nagturo ng Kristyanismo? Wala po. Sa history ng mundo, wala ni isang propeta na nagbiyahe galing ng Middle East at pumunta doon sa Roma at nagtayo ng Kristyanismo. Si Jesus Christ ay kailanman hindi umalis sa lupain ng Palestine, doon sa nasasakupan ng Jerusalem. Wala po, hindi siya umalis doon, hindi siya sumakay ng barko, hindi siya sumakay ng kamilyo, asno, o kung anuman at sumakay ng barko para makapunta ng Roma. Hindi po. So, ang tanong ko kaninang pinakauna, saan kinuha ni Magellan ang dala niyang katuruan? So, hindi po ito katuruan ng mga propeta, ito po ay isang uri ng doktrina o dogma na inimbento ng tao na ang edad po ngayon ay 2,012 lang. So, yun po ay maipapaabot namin sa inyo. May mga kapatid pa po tayo na gusto rin magpaabot. Sana man po bigyan ninyong pagpapahalaga kahit sabi sa kanta, kahit kaunting pagtingin. Ha? Nandiyan lamang po ang mga babasahin para mamula tayo. Kung kayo man, ang mga kapatid nating kalalakihan ay mag-Muslim dito sa Saudi Arabia, makakatulong po ito dahil kayo magdadala ng Islam sa inyong pamilya. Kung maililigtas ninyo ang inyong sarili, iligtas din ninyo ang inyong pamilya. Huwag natin isipin na lagi na lamang material yung pangangailangan ng ating pamilya. Hindi po, kailangan din nila ang spiritual na bagay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala. Sinabi niya sa Quran, وَمَنْ يَعْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino man daw sa inyo na maghangad o magnais ng ibang pananampalataya bukod sa Islam, na pagsuko at pagsunod, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, sila ay makakasama sa mga talunan. May warning pa po sa atin na sino man maghangad ng ibang pananampalataya, hindi tatanggapin. Bakit hindi po tayo mag-research? Bakit hindi natin tulungan yung sarili natin? Bakit tayo ay nagpupulag-pulagan? Bakit tayo ay nagbibigay-bigihan? Ha? So, hanggang dito na lamang po at talagang ang ating baterya ay talagang suko na, pero ang inyong lingkod, alhamdulillah, may boses pa, alhamdulillah. So, bukas naman po kami, may mga katanungan kayo, yung mga nagdalo ngayon, nakapakinig, bukas naman kung nandito kayo, mayroon pong kadagdagan. At may pagtatanong, mayroon po tayong magandang kasagutan isyata. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين